Ang title ng tulang ito ay pinamagatan kong Failure o Kamalian. Lahat tayo ay nakakagawa ng kamalian. Minsan dadating sa punto na matagal natin to pagsisisihan, pag-iisipan kung bakit natin to nagawa. Pagninilay-nilayan hanggang sa ating makuha ang dahilan ng ating pagkakamali. Minsan dadating yung oras na hindi na natin mawari ang ating sarili. Kasi ang pagkakamali, wala sa liit at laki. Pareho lang ito ng kahulugan. Pang nagkamali ka, dapat alam mo kung paano solusyonan. At isa pang dahilan kung bakit natin to iniiwasan, para maiwasan na tayo'y husgahan ng ibang tao. Nakala mo'y perpekto, hindi nila alam na pare-pareho lang tayo. Walang nilikha ang Panginoon na puro tama ang nagagawa. Lahat tayo nagkakamali at wala tayong magagawa. Lagi mo lang tatandaan na sa bawat kamalian may leksyon na makukuha. At sa kamalian dito natin nalalaman kung ano ang tama. Pero kung kaya mong iwasan, yun ang mas mainam. Kasi hindi ito mababago ng pasensya. Yun ang lagi mong tandaan, na failure o kamalian is a part of our life. Parte na ito ng ating buhay. Kaya bakit mo iiwasan kung ito ang iyong magiging gabay, aalalay sa'yo kung paano malalaman ng tama. Hindi mo kailangan ng libro pagkat wala itong magagawa. Mawawala rin ng saysay ang bawat karunungan sa pahina kung hindi mo alam kung alin dito ang tama. At isa pa, iba't ibang klase lang ang pagkakamali. Merong sinasadya at meron namang hindi. May pagkakamaling na pinagpaplanuhan na hindi alam kung ano ang maaaring kalabasan. Minsan may pagkakamali na iba ang may kagagawan at walang pakundangan. Iyaako sa iyo ang pagkakamali nila. Kaya naman pati isang inosente napapahamak kahit wala namang ginagawa. Isa lang ang ating magagawa, yun ay maging maingat sa desisyon. Kasi nakadepende kung ano ka bukas sa gagawin mo ngayon. Hindi mo pwedeng gawing rason ang iyong problema. Kaya kahit alam mong mali, ginagawa mo pa, wala kang mapapala. Sa kung ganyan ka mag-iisip, pati ginagawa ng iba nagagawa mo ng masilip. At kung bakit palaging ganito ang ating sistema, di na natin alam na tayo talaga ang problema. Kung bakit puro mali ang ating napupuna. Kasi kahit madami kang nagawang tama, yung mali pa rin ang kanilang makikita. Ba't di tayo magbago? Maging pantay tayo sa pagtingin. Bago tayo manghusga, atin munang alamin kung ano ang punot dulo ng isang kamalian. Dahil baka di natin alam, kaya yung nagawa ay may isang matinding dahilan. Hindi mo ito pwedeng gawing basihan para ilarawan sila. Subukan mo munang suotin ang kanilang suot na tsinelas bago ka manghusga.